Pag-usapan naman natin ang puksaan na naganap sa evening gown competition during the Miss Universe Philippines 2026 finale. Personally, walang sobrang wow, amazing or bongacious na evening gown this edition. Pero bawat girls may kanya-kanya namang atake sa runway at sa bawat kumpas ng background music. And as a fan of an upbeat song na ginagamit nga sa evening gown competition, bet ko nga yung music na ginamit nila dito. It's a 2023 single from the P-pop group BGYO titled Bulalakaw. Ginawa lang nito itong mas mabilis at parang theme song ng isang anime. Adela Mae Marshall opened the evening gown competition of the 2026 Miss Universe Philippines pageant. She wore a gown by Jazz Cerezo. The gown highlighted her statuesque frame. Fabric featured a luxurious texture, satin or silk na design nga to catch the lights as she moved across the stage. Although she started with a gentle pace, her presence gradually built up at natapos nga na medyo hindi siya naging markado sa stage. Then here comes Jen Rose Javier of Sultan Kudarat. Yung lumabas siya, binura na niya agad yung performance ni Adela. She was styled in a deep side part with voluminous sculpted waves swept over one shoulder. Sobrang kinang niya lalo na sa live and she made a powerful impression. She wore a Leo Almodal and she just used a neutral nude lip para nga makapag-focus sa color ng gown. Next up, Roxy Bayans of Baguio City who appeared in a Rian Fernandez creation. Malakas ang sinundan niya at alam nga ni Roxy ang gagawin niya. She brought a breathtaking aura. However, some of the pageant fans were not sold sa evening gown niya. Yung iba hindi bet yung black lining, yung iba sabi ill-fitting. Yung iba sinasabi masyadong revealing pero dinadala talaga siya ng fest niya. Pero for me, in this segment, hindi siya ng lamon, siya ng lumamon. Moving on with Tacloban, Jackie Gulrajani who appeared in a Louis Pangilinan ensemble. Nasa short side si Jackie and this time, alam niya yung gagawin niya dahil tinaas niya yung buhok niya para magdagdag ng inch. However, mahirap nga kapag ang nasundan mo ay si Sultan Kudarat at si Baguio. Doble-doble effort talaga para mahabol mo yung mga naging performances ng dalawang nauna. At nagkataon sinandwich pa siya ni Bea Windorski. Yung lumabas si Bea, binura na niya lahat yung mga performances ng mga nauna. Sobrang ingay nga, kagulo at halos nagwala lahat ng tao sa arena at halos nilumpunan ni Bea lahat ng mga nauna sa kanya. Her hair was styled long, center parted and straight. And hindi nga yung basta maka-straight, may volume and may tikwa sa dulo. It was a polished finish that follows a clear vertical lines past shoulders. Bet ko din na yung direction niya ay pumunta lang sa traditional na Miss You or pageant look. Bet ko yung plunging neckline. Yung gown niya designed by Anthony Ramirez. Mahirap na nga habulin at sundan yung naging performance niya pero hindi nga nagpalamon si Ella Evangelista ng Quezon Province. Ella's gown was designed by Vitan. She almost gave an absolute and a very palaban na performance. However, just a one minor critic, hindi ko nga naging bet yung eye makeup niya, especially yung pa-smoky eyes. Pero kung performance alone lang, give na give ko talaga sa kanya. Pero mukhang hindi niya talaga araw yon dahil nga na-sandwich siya ni La Union at ni Taguig. Sinundan nga siya ni Bella Ismael ng Taguig who appeared in a Rian Fernandez creation. Paglabas niya, mapapasabi ka kaagad ng epitome of ethereal elegance. Inspired by a swan lake, the design featured a halter neckline, soft sheer cape trimmed with white feathers at gold hand embroidery na tinitrace nga yung body niya. Plus acting na acting din si ate. Sobrang ingay din sa MOA Arena. Habol na habol nga niya yung performance ni Bea. Let's go to Erica Kadayday of Come Again. She wore a gown by Joniel During. It has an intricate beadwork and feathers sa magkabilang shoulders. Kumukuha ng space yung look niya and it perfectly framed her. However, si Bella Ismael yung sinundan niya na sobrang hiniwan talaga sa arena. Na nagbo-move on pa nga lang ang audience sa ginawa at nasaksihan nila kay Bella, naging breather na nga lang si Erica. Tapos, sinundan pa siya ni Tarlac. Marian Arellano appeared in a Rian Fernandez creation. And para siyang si Katrina Legado last year na kahit ulanin ng batikos kung bakit siya umusad hanggang top 7, na kahit nga sabihin ng ibang robotika naging performance niya, mahirap nang habulin na pataubin ang face card niya. She wore a structured satin skirt with an illusion. Fitted nga sa balakang, lumalapad ang laylayan at may malaking trail. Yung upper portion nakabase sa sheer mesh na may mahabang manggas. Tapos tinatakpan nga ito ng geometric beadwork na parang ang grid pattern sa katawan at braso. Mahirap dalhin yung evening gown niya lalo na pag naglalakad. For me, mas effective yung gown niya sa mga pictorial pero nairaos naman niya na maayos. Then another white gown ulit, Justin Felizardo of Manila who appeared in a Daniel Manila creation. Mahirap dalhin ang mga puting gown, konting magkamali ka lang magbumukha kang bride. At dahil nga dun sa mga detailed na kumikislap na scales sa kanyang gown, hindi nga siya nagmukhang bride. It added drama nga plus yung tumatak talaga ay yung magarbo niyang trail. At halos naghabulan nga lang sila ng performance ni Tarlac. Next, Zesta Espinosa of Iloilo City na nakaputi din. This time, tatlong magkakasunod na ang nakaputi. Understood the trend para nga lalo siyang magmukhang malaki at kumukuha ng space sa stage. However, for me, hindi lang siya nag-resonate dahil parang may mga tinatago siya sa likod. Then, she followed by Nicole Borromeo na fest pa nga lang ng lalamo na. This time, binura na Nicole lahat ng mga nakaputi. She appeared in a Rian Fernandez creation. Karamihan ng mga pageant fans komento lackluster yung naging performance niya. Maganda nga yung naging timing at order
ng lineup sa paglabas niya. Dahil kahit sabihin ng lackluster, wala kang lumamon sa kanya at easy breezy lang sa kanyang evening gown competition. At hindi mo nga talaga ba de-deny at may elbow ang ganitong kalibre, face card at presensya. Sa buong duration ng competition, lagi nakasunod si Nicole kay April. However, this time sa finale, buti na lang nauna na si Nicole kay April. Dahil mahirap nga sundan ang performance ni April Smith. She appeared in a Harvey Senate creation. It has a column silhouette featuring asymmetrical shoulders. At may side sheer cutout ka na nabigyan ng buhay through glimmering silver embellishments. She channeled at resemblance nga siya na iconic Minorca Mercado from the 1993 MU. Grabe nga rin ang cheer at hiyawan sa kanya. Kung Oksana si Bea, siya naman si Minorca. At sa buong duration ng competition, mahirap nga kasunod ang dalawang Cebuana, si Nicole at si April, dahil nilulumpo nga nila ang mga susunod sa kanila. Mahirap habulin na naging performance ni April, pero buti na lang si Ali Hetland ang sumunod sa kanya. Alison Hetland appeared in a Mac 2 mang creation. Malaki na nga siya at ang laki-laki at lumalamon pa siya sa stage thanks to her shimmered warm gold beaded gown. Dahil talagang hindi siya nalamon ni April, tuloy-tuloy lang ang momentum paglabas niya. Then finally, Alex Colmenares of Negros Occidental, who wore a Rainier Cosas gown. Sa mga eksena ng mga naglalamo ng beaded gown, mahirap nga i-pulled off yung look niya. Pag ganitong minimalist, you must play with styling, energy, and confidence. You must own the walk na talagang ginawa naman ni Alex. However, if the judges are looking for drama and impact, a simpler gown can be overshadowed by more elaborate designs. What feels elegant and powerful to fans may not align with what the judges prioritize during that night. So kayo ba mga pageant fans, who's your best evening gown performance at sino ang inyong best in evening gown? Comment below. At syempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.